Hep hep hep, may pahabol trivia tayo about kay kambing. Bakit nga ba bilog-bilog ang pupo ng kambing? Pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Science lang po. Hey, hey, hey! It's Miss Jasmine! Ate Jasmine, bakit hindi na lang lahat ng hayop bilog yung dumi? Una, hindi lang si kambing ang may bilog-bilog na pupo. Kasama niya dito sina tupa, rabbit, daga, at deer. Yes po. At ang tawag sa kanila ay pellet pooping animals. Hindi lang to basta arte. There's a science behind this. Paano nga ba ito nangyayari? Pag kumain si kambing ng damo, napupunta sa pore na stomachs niya. Sa large intestine pa lang, sinisipsip na lahat ng tubig sa poop niya. By the time na umabot sa spectrum, sobrang dry na nito. Yung colon ni kambing may mga strong muscles na nag-i-squeeze sa poop niya into small separate dry balls. Resulta, bilog-bilog at hindi mabaho kumpara sa tain ng mga aso. Bukod sa puro fiber at low moisture na ang kinakain nila, meron pa silang ginagawa at yun na yung 50 times nilang inunguya yung mga damo sa bibig nila. Kaya ang resulta, naglalabas sila ng mga bilog-bilog at dried na pupo. Ate Jasmine, bakit naman po yung baka? Malapancake yung dumi nila. Bakit nga ba? So, ganito yan. Kapag yung baka kumakain ng maraming damo, umiinom din sila ng sobrang daming tubig. Ang resulta, medyo watery, or sabihin na natin na watery at malapancake ang dumi nila. According to studies from University of Edinburgh at National Geographic, yung mga kambing, tupa at deer, nakatira sila sa mga bundok at sa matutuyong lugar like desierto. Konti lang yung tubig na naiinom nila, kaya yung katawan nila super efficient lang mag-reabsorb ng water. Alam mo ba na weird pero may purpose din ang pagiging bilog ng mga pupo nila? Una, hygienic si kambing kasi hindi dumidikit sa anus niya yung mga pupo niya, nalalaglag na lang sa kung saan at nagsisilbi itong pataba sa mga nadadaanan niya. Pangalawa, defense mechanism niya to para hindi siya kaagad naaamoy ng mga predator kasi hindi kasing baho ng ibang hayop yung mga dumi nila. Number 3, less bacteria at ang ibig sabihin nun, mas less yung amoy. Yes po, dahil sa mga bakterya nanggagaling ang bad odor o ang masasamang amoy. So yun lang po, sana po nasagot ko po yung mga tanong nyo. Again, this is Miss Jasmine, your Gen Science student. Natuturuan kang mahalin ng science at ang nature. Babush!